matatandaan nyo nung nakaraan, di ba, nagpa-press con, nagsalita sa interview ng media, etong si Bongo, mga kababayan. At di ba sinasabi ni Bongo na nung mga panahon daw na si Duterte ay nagsasalita at nagsasagawa, mga kababayan, sa kanyang mga zona ng paliwanag about doon sa war on drugs, marami daw po ang pumapalakpak, mga kababayan, at marami daw po ang mga nagtiwala at nakinabang at sumuporta doon sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit daw ngayon, mga kababayan, nag-iisa na lamang daw po at lahat isinisisi kay Duterte, mga kababayan, yung mga pagkakamali. So ngayon kung titingnan po natin, yun bang sinabi ni Bongo, mga kababayan, ay isang banta, mga kababayan, or salita niya lamang dun sa mga tao na di umano'y nakinabang at sumuporta dun sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Dahil kung pagbabasihan po natin, mga kababayan, ay itong paliwanag dito ni Sir Ronald Llamas, parang di umano, mga kababayan, etong si Bongo ay nagbabanta dun sa mga nakinabang at nagkaroon ng pakinabang sa ginagawang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At doon naman sa mga sumuporta, mga kababayan, meron din diyang binitawang salita etong si Sir Ronald Llamas. So etong balita na makikita po natin, ikini-credit po natin ito sa politiko, hindi po yan natin gagawan, lamang po natin ang reaction video. I-play na po natin, mga kababayan. Michael Ina, si Bongo, hindi masyado nagsasalita yan, di ba? Pero nagsalita sa press con. Di ba sila nakinabang? Excuse ba yon? Excuse ba yon? Inaabsuelto ka ba nun? Na yung mga iba nakinabang, yung nag-imbestiga sa'yo nakinabang? Yun yung malimit yan ni Bongo, mga kababayan. Di ba nakinabang? May mga nakinabang daw. So ngayon, ang problema kasi dito, mga kababayan, nung binibitawan niya yung mga ganong klase ng salita, parang ang dating tinatakot niya yung mga nakinabang sa war on drugs nung panahon ni dating Pangulong Duterte para hindi sila pagtuunan ng pansin ngayon. Dahil nga, mga kababayan, kung makikita ninyo, yung iba siguro na nag-iimbestiga dito kina Bongo, yun yung pinapatamaan ni Bongo na di umano'y nakinabang. At yun namang sinasabi na sumuporta, mga kababayan, at pumapalakpak habang nagsasalita etong si Duterte, yun naman, mga kababayan, yung masasabi natin na kaya lang naman sila pumapalakpak at sumusuporta kay Duterte kasi nga unang-una, bibihira lang noong mga panahon na yon ang matatapang at kayang kontrahen ang maling nakikita nila dito kay Digong. So ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Swelto ka ba? Definitely hindi. Actually, pag-amin yun eh. Pag-amin yun na merong iba namang involved. Actually, tinatakot niya. Sige, tugisin niyo ako. I-expose ko ang inyong role dito. Well, yung iba kinakabahan na. Dalawang level kasi yan eh. Yung iba ay kinakabahan dahil meron silang direct involvement. No? Either kasama sila sa sa EJK. Yan, kinakabahan yan. Yung iba ay hindi masyadong kinakabahan dahil nagbigay lang sila ng suporta. No? Ng suporta. No? So may varying degrees of guilt eh. No? Yung iba ay pumapalakpak. Pag nagsasalita si Digong na ipapapatay ko itong mga to. Palakpakan sila. Pero iba yung pumunta sa United Nations at sinuportahan itong ganitong kasing pagpatay at pinahiya tayo sa mundo. Iba yun ha. Huwag natin kalimutan yon. Sino ba yan? Si Bongo. Sino ba yung sekretary na yan? Na ngayon ay senador na. No? Huwag natin kalimutan yan. Di ba, mga kababayan? Kaya kung titingnan talaga natin, ang lahat ng sisi dyan, mga kababayan, na pinakatatamaan na isa sa pinakatatamaan dyan sa war on drugs na yan, si Bongo. Kaya kahit anong pag-iwas na gawin po ni Bongo, hindi niya matatakasan to, mga kababayan. Kahit pa magsagawa sila ng mga hearing dyan, bastusin nila ng paulit-ulit ang Senado, mga kababayan, ipagtanggol nila ang sarili nila, hindi nila matatakasan to. Much better, mga kababayan, na sagutin na lang nila at pumunta sila dun sa Quadcom at dun sila magpaliwanag. Kaysa maggagawa pa sila ng mga hearing dyan, mga kababayan, aaksehin na lang pera ng mamamayang Pilipino, tapos wala namang kakwenta-kwenta yung magiging ending nung kanilang hearing na yon. Alam niyo, mga kababayan, kahapon pinag-uusapan lang natin to eh. Nagbibiru-biru pa nga ako hapon at sinasabi ko na sige, magsagawa sila ng hearing dyan, ipahiya nila yung kanilang mga sarili. At ngayon, mga kababayan, yun nga ata yung gagawin nila. Na kung saan magsasagawa sila ng hearing, contradict dun sa hearing naman ng Quadcom, mga kababayan. Yun namang hearing nitong Senado, nagagawin ni na Bongo, ni na Bato de la Rosa, yan ay paglinis sa kanilang mga sarili at pangalan, mga kababayan, kasi nga sila yung nadidiin dyan at sila yung pinaka naiipit dyan. Kaya nga kung titingnan nyo, panibagong pag-aaksaya na naman ang pera ng mamamayang Pilipino at panibagong pag-aaksaya na naman
ng oras ng sambayan ng Pilipino yung gagawin ni na Bato de la Rosa. Ano po, matatapos na nga lang lahat-lahat yung kanilang termino mga kababayan, puro pag-aaksaya pa ng pera ng sambayan ng Pilipino yung inaatupag nila. Saglip na gumawa ng tama, puro pang sariling interest lang yung pinaggagawa ng mga yan. Ano po ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin yung sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas na ipinahiya tayo, si Bongo yung tinutukoy dyan. Kasi siya yung sekretary ng presidente nung panahon na si Duterte ay nasa kapangyarihan mga kababayan, at ngayon siya yung senador na puro pag-iwas at pagtanggi yung ginagawa sa kanya mga paliwanag sa media. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Yung mga ganyan. So may varying degrees ng guilt. Varying degrees ng guilt. Sabi ko nga kay Senator Laila de Lima, Senator, kasuhan mo naman yung mga yan. Sampahabi niya, hinahanda na. Hinahanda na. Kasuhan mo yung mga yan. Iba't ibang level ng kaso. Michael Ines. So sa madalit salita mga kababayan, kaya pala itong si Bongo, itong si Bato de la Rosa, nag-pursue yung pagsasampa ng demanda. Kasi nung una, pinag-iisipan pa lang ni former Senator Laila de Lima kung sasampahan niya ng kaso itong si Bato de la Rosa. Pero isang araw lang ata, nagbago na yung isip mga kababayan. At talagang itutuloy nila yung pagsasampa ng mga mabibigat na kaso laban po dito kay Bato. Possible pala mga kababayan na si Sir Ronald Llamas yung isa sa nasa sa likod nang talagang nakapagpabago ng isip ni Laila de Lima para sampahan ng demanda etong si Bato de la Rosa. So ngayon, kung iisipin po natin, kung iintindihin natin na itong sinasabi ni Sir Ronald Llamas, matatakot kang mag-imbestiga ngayon. Kung ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw ay nakinabang at may partisipasyon ka sa mga operasyon ng war on drugs ng dating administrasyon. Pero kung ikaw naman ay sumuporta lamang mga kababayan, wala yan. Ano po ngayon, kung titingnan natin, siguro yung mga pinapatamaan dito ni Bongo sa kanyang mga paliwanag mga kababayan, dun sa kanyang nagdaan na interview sa media na sinasabi niya na iniwanan si Duterte na dating pinapalakpakan, sinusuportahan, ngayon nag-iisa na lang, siguro yun ay patama mga kababayan dun sa mga nakinabang sa war on drugs ng dating administrasyon. Ano po ngayon, kung pagbabasihan din naman natin yung sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas na ipinahiya tayo sa ibang bansa, si Bongo po yung tinutukoy dyan. Kaya nga kung makikita nyo, kahit hindi naman si Bongo yung pinaka-iniipit, todo paliwanag siya, mga kababayan. Tapos yung mga tao na katulad ni alias Muking, pilit niyang iniiwas doon sa issue, mga kababayan. Kasi nga, once na magsasalita, etong si Muking, malaki ang possible na kapag ka na-pressure ito katulad ni Garma, baka ikanta din ito yung tunay na nangyari mga kababayan dyan sa war on drugs at kung saan galing yung pera na ginamit para pang-reward dun sa ating mga kapulisan. Ano po mga kababayan, ngayon kung pagbabasihan natin, si Bongo iwas pusoy na ngayon. Kulang na lang, ilaglag na si Duterte mga kababayan para mailigtas niya yung kanyang sarili kasi nga alam naman natin lahat pare-pareho na si Bongo ay re-electionist. Kailangan niya makasurvive, kailangan niyang manalo at kailangan wag siyang mawala sa kapangyarihan bilang isang senador. Kaya ang ginagawa niya kahit kasama siya dun sa war on drugs mga kababayan, pilit niyang iniiwas yung kanyang sarili. Ano po mga kababayan, ngayon punta naman po tayo dito sa isang topic na nakita pa natin na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa News 5, ito daw si dating Pangulong Duterte ay ipapatawag ni Bato de la Rosa sa Senado. Sabi po dito sa News 5, ipapatawag ng Senate Committee on Public and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isasagawang pagdinig ng Senado ukol sa war on drugs. Sabi pa dito, ayon kay Senator de la Rosa, malaki ang posibilidad na dumalo ang dating Pangulo kapag sila ang nag-imbita dahil mas magiging komportable aniya ito sa investigasyon ng kanyang komite. Bukod kay Duterte, ipapatawag din ng iba pang maaaring maging resource person. Dagdag ng senador, kahit nakabreak ngayon ng sesyon, maaari na siyang magsagawa ng investigasyon dahil mayroong nai-repair sa kanya na komite na resolusyon ukol sa aligasyon ng isang custom agent na nagsasabing sangkot sina Representative Paulo Duterte at Manscarpio sa illegal drug trade ba kababayan. So ngayon,
kung titingnan yung mabuti, magiging patas kaya? Eto, tanong ko lang naman mga kababayan. Press 1 kung hindi, press 2 kung oo. Ang sagot ninyo. Sa tingin nyo, magkakaroon kaya ng kabuluhan etong hearing mga kababayan itong si Bato de la Rosa? Magiging patas kaya siya? O isa na naman itong pag-aaksaya mga kababayan ng pera ng taong bayan? Kasi kung titingnan natin, mismong si Congressman Abante na nga ang nagsabi, sa kanyang palagay mga kababayan, hindi magiging patas etong si Bato de la Rosa. Dahil unang-una mga kababayan, ang gagawin nila dyan, lilinisin nila yung kanilang pangalan. At kahit pa, let's say, ipatawag etong sina Kerwin Espinosa at etong sina Garma mga kababayan, mababastos at mababastos lang yung mga yan. Bakit? Kasi papasukan ni Bato de la Rosa. Kapag ka nagsasalita si Kerwin Espinosa against kay Bato, papasukan ni Bato de la Rosa, katulad ng ginawa niya kay Moslog kung matatandaan nyo. Katulad ng ginawa niya kay Picoy, kung matatandaan nyo mga kababayan, ganon ang gagawin ni Bato de la Rosa dyan. Kaya kung titingnan po nating mabuti, etong nakikita natin dito mga kababayan sa isasagawa ni Bato de la Rosa ang hearing, ewan natin kung papayagan ito ni Senate President Chis Escudero mga kababayan, pero kung titingnan natin, mas lalo lang mabababa ang tingin ng sambayan ng Pilipino sa Senado. Bakit? Kasi mababa na nga ang tingin ng mga kababayang Pilipino po natin di umano dyan sa Senado, mas lalo pang bababa kung gagamitin lang ng mga senador para linisin yung kanilang mga pangalan para sa pansarili po nilang interes. Sa tingin nyo, pag ipinatawag kaya ni Bato de la Rosa, etong si Duterte, ano yung pag-uusapan ng mga yan dyan? Kaya ni Bato de la Rosa nagisahin yung kanyang bossing? Ako nagtatanong lang naman, tingin nyo kaya niya kayang gisahin yung bossing niya? Kasi kung tatanungin nyo mga kababayan, malabong mangyari yan. Kasi unang-una, napakalaki ng utang na loob ni Bato de la Rosa, ni Bongo, dyan kay Duterte. Paano nila gigisahin yung tao na pinagkakautangan nila ng loob? Diba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, unfair ito sa mamamayang Pilipino. Bakit? Kasi unang-una, diba, nagbiro pa nga tayo kahapon patungkol dyan. Sabi ko, sige, magsagawa ka ng hearing mo para mapahiya yang sina Bato de la Rosa. Aba, magsasagawa nga ng hearing, mga kababayan. Ano po, kumbaga, nagbitaw na si Bato de la Rosa ng salita na hindi niya na kinakailangan magsagawa ng hearing. Kasi nga, magsasagawa pa siya ng hearing na contradict dito sa Quadcom. Pinag-uusapan na nga sa Quadcom. Pero dahil nga mga kababayan sila naiipit, natural gagamitin niya yung pagiging senador niya para idepensa yung kanyang sarili. O baka sabihin ng iba, fake news yan mga kababayan. Eto, pakinggan po natin na itong balita galing po sa teleradyo. Magsasagawa na rin ng sariling investigasyon ng Senado sa umano'y war on drugs ng Duterte administration. Nagbabalita at nagsiservisyo mula sa Senado si Robert Mano. Robert. Jonathan, sabi ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa, na moto proprio ay gagawin nila investigasyon. Ibig sabihin, kahit wala nakahain na resolusyon at naka-refer sa kanyang komite, ay magsasagawa pa rin siya ng investigasyon kasunod ng mga nasusunod. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Ano po, kawawang kawawa. Yung pera ng taong bayan, mga kababayan, yung pera natin, ginagamit. Ano po, ginagamit para linisin yung kanilang mga pangalan, ginagamit para sa pangsariling interes. Yan ba ang susuportahan nyo? Yung mga didisit dyan, eto ba susuportahan ninyo? Etong sina Bato de la Rosa, sina Bongo, na hindi marunong umamin at tumanggap ng pagkakamali. Bagkos gagamitin pa yung pagiging senador, mga kababayan, para ipagtanggol yung kanilang sarili. Gagamitin ang pera ng mamamayang Pilipino, hindi para sa sambayan ng Pilipino, kung hindi, para sa pangsarili po nilang interes. Kung tatanungin mga kababayan, dapat hindi payagan yan ni Senate President Chis Escudero kasi unang-una, sobrang baba na ng tingin ng mga tao sa Senado. Kaya lang medyo umaangat-angat ngayon ng Senado dahil sa ginagawa ni Gatchalian, mga kababayan, at saka ni Senator Risa Hontiveros. Pero nagmukhang katawa-tawa ang Senado dahil dyan kina Bato de la Rosa, kina Robin Padilla. At ngayon, gagamitin na naman ulit mga kababayan ng Senado para pagtanggol kanilang sarili. Ano pa, anyway, pagpatuloy pa natin. Sulputang alegasyon. Sabi ni De La Rosa na idinadawit din sa issue. Magbabasa lang siya sa facts at sa mga records na magpapatunay sa akusasyon.
tamang venue din anya ang Senado para sagutin nila si Senator Christopher Bongo at iba pang inaakusahan ng Hindi, dapat umattend kayo dun sa umattend kayo dun sa Kamara. Buti nga mga kababayan, itong si former Senator Leila de Lima, kahit na sobrang bibigat mga kababayan ng aligasyon sa kanya, talagang sumisipot siya sa mga patawag sa kanya. 'Di ba noong mga panahon na inaakusahan, etong si former Senator Leila de Lima. Tapos ngayon, etong si Bato de la Rosa, sina Bongo nakaharap sa matitinding isyu na pinapatawag ng Kamara mga kababayan. Takot na takot humarap sa Kamara at ngayon magtatago na naman sa saya ng Senado para depensahan yung kanilang mga sarili. Nasaan ang ng mga yan? Nasaan ang malasakit ng mga yan sa sambayan ng Pilipino? At partida mga kababayan ha, hindi po basta isang tao lang yung kalaban nila dyan. Yung kalaban nila dyan, mga kababayan din nating Pilipino na nawala ng member ng kanilang pamilya. Yung mga biktima ng extrajudicial killings ng dating administrasyon, yung kalaban nila dyan. So para yan mga kababayan, kung tutuusin, yung ginagawa nila na yan, ginagamit-gamit nila pera ng taong bayan para idepensa yung sarili nila, laban din sa taong bayan. Kasi ang kalaban nila dyan, yung pamilya ng mga nabiktima nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ipagpatuloy pa natin. Sa kanila na lumutang sa Quadcom. Ipatatawag sa pagdinil si dating Pangulong Duterte na malamang ay dadalo umano lalo si De La Rosa ang mag-iimbitahan kay De La Rosa kahit naka-break ngayon ng Senado. Maaari na siya magsagawa ng investigasyon dahil mayroon ring na i-refer sa kanyang komite na resolusyon ukol naman sa aligasyon ng isang custom agent na nagsasabing sangkot si Congressman Pulong Duterte at Mans Carpio sa illegal drug trade. Kaserbisyo mo sa Senado, Robert Mano para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Yan mga kababayan ha. Si Bato de la Rosa sasagot sa mga aligasyon laban sa kanya, kaso hindi sa Quadcom, sa kanyang komite mga kababayan. Kaya asahan nyo na, expected na natin yan kung makakalusot yan kay Senate President Chis Escudero mga kababayan. Asahan nyo nang magiging baya si Bato de la Rosa sa kanyang hearing, sa kanyang komite mga kababayan. Kasi ang nakaharap po kasi sa aligasyon dyan, kaya dapat pag-usapan yan mga kababayan sa Quadcom. Kaya nga kung tutusin dapat doon sila sumagot sa Quadcom Pero since nga sila yung naiipit dyan, gagamitin lang naman ni Bato de la Rosa ang Senado para magpaliwanag. Para idepensa sina Duterte, sina Bongo at yung iba pa na kaalyado nila katulad din na Paulo Duterte at katulad nitong sina Mans Carpio mga kababayan. So pang sariling interes yung kanilang gagawin dyan. Kaya expected na natin, asahan nyo na yung mga kababayan natin Pilipino na magiging bias etong si Bato de la Rosa dyan. Imposibleng hindi. Kaya nga kung titingnan natin yung sinabi kanina ni Congressman Abante, sa kanyang pananaw mga kababayan, nung tinanong siya kung palagay niya ba magiging patas etong si Bato, ang sagot niya hindi. Kasi nga naman, siya yung subject ng pag-uusapan dyan, sila. Yung kanya mga kaalyado mga kababayan, kaya hindi magiging patas yung hearing ni Bato de la Rosa na yan. Ang kawawa lang dyan, ang sambayan ng Pilipino kasi pera ng mamamayan yung ginagamit po dyan.